Palike naman po ng video. Malaking tulong na po ito sa akin. Maraming salamat. Magandang hapon mga ka-mercenary, ako'y napadalhan na naman ng mga runestone mula sa maharlikang basalyo ng ating kaharian. Shoutout po sa iyo mahal na Marquez Askel 9411. Salamat po sa inyong mga tulong sa aking nasa sakupan, salamat po sa inyong lahat. Ang nakaraan, binalak sana ng ating bida na patayin na si Raul, kaya lang dahil sa kasama nito na nakamaskara hindi niya ito nagawa, dahilan para manghinayang ng gusto ang ating bida. Pagpapatuloy, sa isang sulok ng marangyang bulwagan, malayo sa masayang kislap ng mga ilaw at hajihika ng mga maharlika, isang anino ng pag-aalala ang bumabalot sa pag-uusap ng dalawang makapangyarihang tao. Walang anumang masamang hangarin o panganib na naramdaman si Raul mula sa lalaking kanilang pinag-uusapan. Para sa kanya, si Ghislaine ay isang batang maharlika lamang na sinuwerte. Ngunit dahil ang mismong katabi niya ang nagsabi nito, hindi niya maaaring basta na lamang ipagsawalang bahala ang babala. Pagkatapos ng lahat, ang kausap niya ay hindi lang basta-basta. Siya ang kinikilalang pinakamahusay na mandirigma sa buong kaharian, isang alamat na buhay. Kumunot ang noo ni Raul, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang pagdududa. Gaano siya kalakas sa tingin mo? Tanong niya, ang boses ay seryoso. Hindi ko matukoy ng eksakto, ang naging sagot ng lalaking nakamaskara. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Raul. Ikaw, ang pinakamahusay sa kaharian, hindi masuri ang lakas ng isang bata. Umiling ang lalaki, isang halos hindi mapansing panginginig ang gumuhit sa kanyang mga balikat na para bang may giniginaw siyang alaala. May, kakaiba sa kanya. Anong kakaiba? Giit ni Raul. Bawat galaw, bawat paghinga niya ay hindi pangkaraniwan. Ngunit kung titignan mo lang siya, hindi mo akalain na may itinatago siyang bagsik. Ang paliwanag ng lalaki, ang boses ay tila nagmumula sa malalim na pag-iisip. Kung gayon, gaano nga siya kalakas? Muling binal-ika ng lalaking nakamaskara ang kanyang alaala kanina, ang maikling sandali na nagtama ang kanilang mga landas. Pagkatapos ng ilang saglit, diretsahan siyang sumagot. Mukhang totoo nga ang mga bali-balita na aktibo siyang lumahok sa digmaan. Ganon, ungol ni Raul, habang hinihimas ang kanyang baba sa pag-iisip. Ang taong iyon na kilala bilang isang walang kwentang basagulero ay ganoon pala talaga kagaling. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng basa? Hindi, sigurado ako. Ang kanyang kakayahan ay sapat na upang makagawa ng malaking pinsala sa isang digmaan. Kahit pa sabihing hindi sapat ang kanyang pangangatawan o ang lakas ng kanyang mana, kayang-kaya itong punan ng kanyang pambihirang pamamaraan. Nang marinig iyon, isang mahinang buntong hininga ang kumawala kay Raul. Isang madilim na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Sana pala ay dinurog ko na siya kanina, kahit pa medyo maging marahas ang paraan. Hindi pa naman ganoon kataas ang kanyang pangalan, kaya siguro ay kakayanin pa nating pagtakpan ang lahat. Kung pinatay niya si Ghislaine, tiyak na mag-iingay ang mga maharlika mula sa paksayo ng hari, ngunit kumpiyansa siyang kaya niyang palabisan na iyon ay isang makatarungang duelo. Kung hindi lang siya, kundi pati ang lalaking ito na katabi niya ay sasang-ayon sa kanyang gagawin, tiyak na maiintindihan ito kahit pa ni Duque Delfine. Ganoon kalaki ang tiwala na ibinibigay sa kanilang dalawa. Hindi napigilan ni Raul ang kanyang pagkadismaya at bamulong ng may panghihinayang. Sana pala ay tinapos ko na lang siya ngayong araw. Sandaling nanahimik ang lalaking nakamaskara bago muling nagsalita, ang boses ay mas mababa kaysa kanina. Pumasok din iyan sa isip ko. Para sa isang taong kaedad niya, ang mga nagawa niya ay kahanga-hanga na. Kung gayon, bakit hindi mo siya pinaslang? Ako na sana ang bahala sa lahat ng kalat pagkatapos, may panggigiit sa boses ni Raul. Wala akong nakitang malinaw na pagkakataon upang paslanjan siya sa isang iglap. Hindi, mali, may mga pagkakataon, ngunit hindi ako kampante sa mga iyon. Ngayong iniisip ko, parang sinadya niyang ipakita ang mga butas na iyon. Ano? Nalilitong tanong ni Raul. Kalmadong nagpatuloy ang lalaki. Kung hindi ko siya kayang patayin sa isang atake, darating agad ang mga puwersa ng Marquis ng Branford. Lalaki lang ang gulo nang wala tayong anumang makukuha. Kaya minabuti kong huwag nang ituloy. Ang paggawa ng gulo sa ngayon ay walang maidudulot na kabutihan kaninuman. Ikaw, hindi ka kampanteng mapapatay mo siya sa isang atake. Hindi makapaniwalang ulit ni Raul. Hindi, ayaw niyang maniwala.
Tama ka, kalokohan. Imposibleng magkaroon ng ganoong klaseng kakayahan ng isang kaedad niya. Baka naman nagkamali ka lang talaga ng tansya. Marahil, maaaring isa lang iyong ilusyon dahil sa kakaibang aura at presensya na ipinaparamdam niya. Ngunit ang pagwagayway ng espada ng walang kasiguraduhan ay isang kahangalan. Lalong kumunat ang noo ni Raul, hindi maitago ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Kahit pa hindi sa isang atake, hindi mo ba siya kayang tapusin bago pa may makarating na tulong? Muling nag-isip ang lalaking nakamaskara, ang mga mata ay nakapikit na para bang muling pinapanood ang eksena sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang nagsalita, 10 beses, 10 beses. Kung totoo ang naramdaman ko, aabutin ng hindi bababa sa 10 atake bago ko siya tuluyang mapatay. Ngunit sa level ng kanyang galing, sa unang atake ko pa lang, sa halip na harapin ako, tatakbo na siya papasok sa bulwagan ng piging. Tiyak na magiging malaking problema iyon, pero, kaya nga, kalimutan mo na iyon. Darating din ang ibang pagkakataon. Napapalitak sa inis si Raul. Posible kaya ang isang asasinasyon. Biglang tumulim ang mga mata ng lalaki sa ilalim ng maskara, at tinitigan niya si Raul. Ang boses niya ay mababa at may diin. Hindi mo naman siguro hinihiling na ako mismo ang gumawa niyan. Siyempre hindi. Tinatanong ko lang kung may tsansang magtagumpay. Depende sa galing ng assassin, marahil. Ngunit walang tunay na pakinabang sa paggalaw sa kanya ngayon. Alam mo rin iyan. Hindi ko naman isusugal ang lahat para lang mapatay siya. Naisip ko lang dahil sa panghihinayang. Si Ghislaine sa kasalukuyan ang sentro ng atensyon ng mga maharlika sa kabisera, lalo na nang magamot niya ang anak na babae ng Marquis. Ang pagtatangka ng asasinasyon sa ganitong sitwasyon ay lubhang mapanganib, lalo na kung may maiiwang bakas. Sa ngayon, mahalaga na mapanatili ang kasalukuyang estado at palihim na akitin ang mga maharlika sa kanilang panig. Lintik, sana pala ay pinatay na natin siya bago pa man siya umanib sa paksayon ng hari. Naging masyado akong kampante. Sino ba namang mag-aakala na ang kampanya sa Hilaga, na siyang mukhang pinakamadali, ang siyang pinakamatatagalan? Nasaktan si Harold, kaya tiyak na mas mag-iingat na siya sa kanyang mga kilos. Mayroon naman siyang ganoong kakayahan. Dapat lang malamig na tugon ni Raul, habang umangat ang isang gilid ng kanyang labi. Kung nakuha lang sana ni Harold ang kontrol sa Hilaga bago pa gumawa ng pangalan si Ghislaine, hindi sana naging ganito kakomplikado ang lahat. Tunay ngang nakakapanghinayang, muling napaisip si Raul at nagpatuloy. Kung sakali, kailangan kong bigyan ng babala si Harold. Ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Ghislaine Ferdium ay hindi biro, kaya dapat niyang isipin na ang kaharap niya ay isang commander ng mga kabalyero ng isang teritoryo. Ang pinakamahusay na espada ng Hilaga. Anong sinasabi mo? Pinakamahusay na espada ng Hilaga. Pinag-uusapan natin ang kakayahang lumaban ni Ghislaine Ferdium. Sabihin mo kay Harold na ituring niya si Ghislaine na kapantay ng pinakamahusay na espada ng Hilaga, tulad ng sa Raipol, ang Knight Commander. Nanlaki ang mga mata ni Raul sa narinig at agad na tumugon. Hindi ba't masyadong mataas ang pagtingin mo sa kanya? Ang ituring siyang kapantay ng isang commander ng kabalyero sa edad niyang iyan ay sobra na. Tawagin mo na lang itong kutob ng isang mandirigma. Alam kong hindi mo gusto ang mga ganyang usapan. Hinimas ni Raul ang kanyang baba at bahagyang natawa. Sabagay, walang masama sa paspusang paghahanda. Ipaparating ko ang mensahe. Gayunpaman, kapag nagsimula na tayong kumilos ng buo, hindi na yan magiging mahalaga. Ang digmaan ay hindi kayang ipanalo ng isang tao lamang. Para sa isang tinaguriang, nag-iisang hukbo, ang sabihing hindi nilalabanan ng mag-isa ang digmaan, parang hindi bagay sa iyo, hindi ba? May panunuya sa tono ni Raul. Kalmadong sumagot ang lalaking nakamaskara. Hindi ba't may isa ring tulad ko ang panig ng pamilya ng hari? Hanggat binabantayan namin ang isa't isa, ang kalalabasan ng digmaan ay nakasalalay sa kamay ng iba. Sandaling nanahimik ang lalaki, bago bamulong na may bahid ng pagkadismaya sa sarili. Nakakapagod na talaga, at sa mga salitang iyon, tuluyan ng nanahimik ang lalaking nakamaskara, wala nang idinagdag pa. Matapos umalis ni Raul, nagpatuloy pa ang piging sa masayang himig. Isang baguhan na kara-rating pa lang sa paksayon ang tumanggi sa alok ng isang duke, isang pangyayaring nagbigay ng kasiyahan sa mga maharlikang kapanalig ng hari. Nagtipon-tipon sila sa maliliit na grupo, nag-uusap at umiinom,
habang pinupuri ang katapangan ni Ghislaine. Nang lumalim na ang gabi, unti-unti nang nagpaalam ang mga maharlika, simula sa prinsipe at sa mga may matataas na ranggo. Ang salo-salo ay natural na ring nagwakas. Hay, nakakapagod. Niluwagan ni Ghislaine ang kanyang kwelyo na mahigpit na nakakapit sa kanyang leeg at umiling. Sa tuwing napapasok siya sa ganitong sitwasyon, nararamdaman niyang ang pakikisalamuha sa mga tao ay higit na nakakapagod kaysa sa mismong pakikipaglaban. Ang pilit na pagngiti ay nagpapakilabot sa kanyang balat, hindi talaga ito bagay sa kanya. Habang naghahanap siya ng pagkakataong tumakas, nilapitan siya ni Rosaline. Pinagpawisan ka ng husto ngayong gabi. Medyo, hindi ko may kakaila. Pero hindi naman naging masama, sagot ni Ghislaine. Hehe, bibihira ang isang tao na maging sentro ng atensyon sa isang selusalo na tulad nito, natatawang sabi ni Rosaline. Tama ka, sagot ni Ghislaine na may bahagyang ngiti. Nakalimutan kong sikat na pala ako ngayon. Tiyak na naging mabigat ang mga nakaraang araw para kay Ghislaine. Mula nang tanggihan niya ang panukala ni Raul, halos hindi na siya tinantanan ng mga maharlika. Alam niyang mahalaga ang mga koneksyon na nabubuo niya, na magagamit niya sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, ang tangi niyang hangad ay ang makabalik sa kanyang silid at magpahinga. Nang akmang magalang na siyang magpapalam para umalis, biglang nagtanong si Rosaline, ano po ba ang layunin ninyo, Baron? Ano iyon? Tanong ni Ghislaine, bahagyang nagulat. Nagtataka lang ako, Baron. Ano po ba talaga ang pinupuntirya ninyo sa buhay? Ulit ni Rosaline, tila seryosong-seryoso. Wala namang kakaiba. Tulad ng karamihan, ang layunin ko ay mabuhay ng payapa at komportable. Sagot ni Ghislaine, pilit na iniiwasan ang tunay na paksa. Sino ba naman ang pwede niyang pagsabihan ng totoo? Na ang layunin niya ay durugan ang buong Delphine Duchy, gawing abo ang lahat, at ubusin ang mga nasa likod nito. Na bumalik siya mula sa kinabukasan para lang dito. Nasa daan patungo sa layuning ito. Maraming buhay ang mawawala. Kung sasabihin ko iyan, iisipin nilang nabaliw na si Ghislaine Fairdiam. Maaari pa siyang matala sa kasaysayan bilang isang uhaw sa digmaan at Verdugo. Bakit pa niya babanggitan ang isang madugong hinaharap? Hindi niya pwedeng sabihin kaninuman, at wala siyang pwedeng asahan. Ang tanging mapagkakatiwalaan niya ay ang sarili niya lang. Kahit pa ang mga maimpluwensyang kasapi ng pro-royal faction ay mga kasangkapan lamang para maabot niya ang kanyang mga layunin. Habang lumulubog sa malalim na pag-iisip si Ghislaine, nag-iwan ng isang ngiti si Rosaline sa kanyang labi at nagsalita, isang simpleng layunin. Pero sa kabila ng pagiging simple nito, tila napakakilala ng lahat ng ginagawa ninyo. Sadyang minipin lang po ako, kaya mas gusto kong madawiin ang mga bagay. Sa huli, ang lahat naman ng ginagawa ko ay para sa kaunlaran ng aking teritoryo, hindi ba? Wala naman po itong kakaibang kahulugan. Nagduda si Rosaline, at mas lalo siyang sinuri, tila hindi naniniwala sa bawat salitang sinasabi ni Ghislaine. Nakaramdam ng hindi komportableng pakiramdam si Ghislaine sa titig niya na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa, sinusubukang alamin ang tunay niyang intensyon. Pagod na po ako, kaya paalam muna. Magkita na lang po tayo ulit sa susunod, mabilis na sabi ni Ghislaine. Habang nagmamadali siyang umalis, malumanay na nagsalita si Rosaline, huwag ninyong kakalimutan na ako ay inyong taga-suporta, Baron. Kung kailangan ninyo ng tulong, sabihin niyo lang sa akin. Salamat po, ngunit, sa tingin ko ay hindi na ninyo kailangang mag-alala, sagot ni Ghislaine, naglagay ng matibay na hangganan sa pagitan nila. Naiintindihan ni Ghislaine ang magandang intensyon ni Rosaline, at nagpapasalamat siya rito. Ngunit hanggang doon lang iyon. Para maabot ang kanyang layunin, alam niyang kailangan niyang kumilos ng mas agresibo sa paglipas ng panahon. Maaari pa siyang maging banta sa pamilya ng hari, at kalabanan ng lahat. Dapat maging ganito kung gusto kong magkaroon ng laban sa Delphine Duchy. Ayaw niyang makialam ang Marquis ng Branford o si Rosaline. Hanggang dito na lang ang kabutihang loob. Mas mainam na magkanya-kanya na sila pagkatapos makuha ang kailangan. Ayaw niyang masangkot sila sa kanyang mga plano at sa huli ay mamatay. Kung gayon, paalam na po. Masaya ako ngayong gabi, paalam ni Ghislaine. Habang papalayo si Ghislaine, napabuntong hininga si Rosaline habang pinapanood ang kanyang papalayo na figure. Kahit na may sarili siyang intensyon sa pagtulong, nabigyan siya ng panibagong pag-asa.
Kahit na gaano pa niya ibalik ang tulong na naibigay, hindi pa rin sapat. Inasahan niyang magpapatuloy siya sa pagsuporta kay Ghislaine, ngunit tila tuluyan na siyang binaliwala. Tila hindi niya kilala si Ghislaine, tumalikod si Rosaline at naglakad patungo sa kanyang silid. Mukhang hindi siya makakatulog ngayong gabi sa kakaisip sa ating bida sa kung anong tinatago ni Ghislaine. Pagpasok ni Ghislaine sa karwahe, napabuntong hininga siya. Bawat hininga ay puno ng pagsisisi. Nakakainis. Tulad ng sinabi ng lalaking nakamaskara, pinag-isipan niya kung papatayin ba niya agad si Raul. Kaya niyang harapin ang mga kahihinatnan. Hindi niya dapat inisip ang mga kahihinatnan, dapat pinatay na lang niya ito. Sulit iyon, anuman ang mawala sa akin. Lalo pang lumakas ang Delphine Duchy dahil sa mga balaki ni Raul. Maraming interes ang napunta sa Duchy, at dumarami ang mga pinuno sa buong kaharian na sumusuporta dito. Karamihan sa mga kaguluhan sa buong kaharian ay kagagawan ni Raul. Kung hindi dahil sa lalaking yun. Napaigting ang mga ngipin ni Ghislaine habang inaalala ang lalaking nakamaskara. Ilang beses sa kanilang usapan, halos patayin na niya si Raul. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinigilan siya ng nakamaskarang lalaki. Nakakabigla, nagawa ng lalaki na basahin ang bawat galaw ni Ghislaine at pantayan ito. Naglalabas pa ng mahinang pakiramdam ng pagpatay upang babalaan siya na huminto kung magtatangka siyang gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Dahil dito, hindi nagawang atakihin ni Ghislaine si Raul. Tunay na napakahusay niya tulad ng sabi-sabi. Hindi, mas higit pa siya sa mga sabi-sabi. Ang kakayahan ni Ghislaine na manipulahin ang mana at ang kanyang matalas na pananaw ay hindi kumupas simula pa noong siya ay naging hari ng mga mercenaries. Sa buong kaharian, iilan lamang ang makakapigil sa kanya. Isang 7th Circle Archmage, o isang may titulong Swordmaster. Dalawa lang ang Swordmaster sa Luthania. Ang isa ay ang Royal Knight Commander, na laging nasa tabi ng hari. At ang isa, ang pinakamalapit na kasama ng Delphine Duque at ang kanyang pinakatapat na espada, ang taong kinikilala bilang pinakamalakas sa kaharian. Ang pinakadakilang espada ng kaharian, Swordmaster Count Balzac. Tinabyunan ni Ghislaine ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at tahimik na tumawa. Hindi ito tawa ng kagalakan. Ito ay tawa upang pigilin ang galit na kumukulo sa kanyang loob. Ang pagpapaalis sa mga taong kailangan niyang patayin ay nagpakulo sa kanyang dugo, na nagpahirap sa kanya, dahil gustong-gustong sumugod na ng ating bida at tapusin ang buong angkan ng Dukadong Delphine. Kung naibalik ko lang ang dati kong lakas, kung kaya lang niya, may paraan siyang papugutan silang lahat. Ang pagsisisi na iyon ay patuloy na kumukulo sa kanyang kalooban. Nasa nakaraan na iyon, kalimutan na. Sa ngayon, kailangan kong mag-focus sa paglakas at pagbuo ng aking puwersa ng mabilis. Mula nang bumalik siya sa nakaraan, hindi siya tumigil kahit sandali. Sa kanyang sitwasyon, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit ang lahat na iyon ay hindi pa sapat para harapin si Count Balzac. Kinuha ni Ghislaine ang galit na naramdaman niya at mahigpit itong pinigilan, itinulak ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ipinangako niya na ang kawalan ng lakas, ang galit, at ang kahihiyan na naramdaman niya ngayon ay ilalabas sa isang araw. Doon niya pasasabugin ang namuo niyang puot at galit. Sa susunod, hindi ito magtatapos ng tahimik. Magkikita silang muli, walang duda. Kapag nagkabanggaan na sila ng duchy ng buong buo. Pagkatapos noon, doon magiging malinaw kung sino talaga ang pinakamalakas sa kaharian. Nag-aapoy na sa galit ngayon ang ating bida, hindi na ito makapag-antay na wakasan ang lahat ng buhay ng kanyang kalaban, at ipamukos sa lahat na siya at ang kanyang angkan ng per diem ang pinakamalakas sa lahat. Ngunit alam nating hindi magiging madali ito, dahil may mga makakaharap ang ating bida na talagang magpapahirap sa kanyang laban na ito, sino-sino kaya ang mga nilalang na ito. Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!